Siguro po narinig niyo na yung isang awit na, "It is better to light just one little candle than to stumble in the dark." Mas mabuti daw po na magsindi ng kahit isang kandila kaysa ikaw ay madapa 'no, sa kadiliman. Alam niyo po tayo ay nagnanais tayo na sa ating pong landas, merong liwanag 'no, at, eto ay gusto natin para hindi po tayo madapa, hindi tayo maligaw o hindi tayo disgrasya. Alam niyo po dito sa banal na kasulatan sa awit o sa awit 119:105. Ito po ang sabi, "Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." Napakaganda po na binabanggit dito na ipinapangako ng ating Panginoong Diyos na bibigyan po tayo ng direksyon, na bibigyan niyang ng liwanag ang ating pong landas 'no, at tayo po ay ilalagay sa lugar kung saan tayo ligtas. Kahit saan po tayo lumakad, kapag nandiyan ang liwanag ng ating Panginoon, yung kanyang banal na salita, ay hindi po tayo mapapariwara, hindi po tayo madadapa. Iniisip po ba natin na tayo po ay lumakad 'no, sa gabi ng walang ilaw 'no? Katulad ng, paglalakad po natin minsan 'pag nag-brown out 'no, at wala kayong dalang flashlight 'no. Yung bawat hakbang po natin, may alinlangan. Kahit nga po tayo ay nasa bahay 'no, kapag walang ilaw sa bahay, kahit memorize niyo na yung inyong dadaanan, meron pa ring pagkakataon na kayo ay matalisod. Kaya nga, kung may nakikita tayo ng mga anino o merong mga gumagalaw sa dilim 'no, natatakot po tayo. Pero dito po sa Psalm 119 ay napakaganda ng binibigay ng kabanata na ito mula sa banal na kasulatan. Na paulit-ulit 'no, na tayo po ay pumuri sa ating Panginoon, sa kanyang banal na kapangyarihan, sa kanyang banal na salita. Dahil ito ang naglalarawan na merong liwanag sa buhay natin kapag alam po natin ang kasulatan ng ating Panginoon. Dahil ito po ang gagabay 'no, sa atin, sa ating pong mga direksyon, anuman ang malayo man ang dadaanan natin o mapiligro man minsan, pero kapagka maliwanag, hindi po tayo matatakot. Alam niyo po yung sabi dito sa Education, page 100. Ang salita ng Diyos ang dakilang liwanag ng sanlibutan na nagniningning sa gitna ng moral na kadiliman. Napakaganda po, no? Na dito sa mundo talagang madilim. Dito sa mundo na maraming mga problema. Dito sa mundo na mga questionable ang mga ginagawa ng mga tao. Kapag tayo po ay nasa liwanag ng ating Panginoon, nasa katotohanan ng ating Panginoon, hindi po tayo maliligaw. Dahil ang landas na iniilawan ng ating Panginoon sa magitan po ng kanyang banal na salita ay nasa harapan po natin. At ang ating Panginoon ang siyang mag-aakay sa bawat isa. Kaya naman, basahin po muli natin yung teksto natin in English, no? At try po natin i-memorize for this whole day. Ito pong ating pong teksto, Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang ganda po, no? Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya naman, meron po tayong 5 puntos dito po sa ating pong teksto. No? At ang gagamitin po natin na acronym ay LIGHT. No? Dahil sa liwanag, ang salita natin, Panginoon, ang siya pong liwanag natin. Yung unang puntos, letter L. L, lamp for immediate steps. No? Liwanag daw po sa agarang hakbang natin. Ito po ay nararanasan po natin na merong liwanag kapag ka ang ating Panginoon ang kasama po natin. Letter I, illumination in darkness. No? Ilaw. No? Ang salita ng ating Panginoon, siya pong ilaw sa gitna po ng kadiliman. Okay, letter G, guidance for the path, no? Gabay sa ating pong buong landas. Letter H, hope through God's promises. Ito po yung pag-asa.
no? Pag-asa na nakikita po natin sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos, no? At letter T, trust and obedience required. Alam nyo, kapag tayo po ay naglalakad, kailangan natin na sumunod. 'Di ba? Kung kayo mag-hiking, hindi na pwedeng mag-isa lang kayo. Dapat merong guide, no? At susundin nyo yung guide. Kaya nga napaka-importante. Ang salita ng ating Panginoon, ito ang ilaw at ito po ang lumiliwanag sa ating pong mga landas. Okay? So, tingnan po muna natin yung pinakaunang puntos, no? Letter L, lamp for immediate step. Sabi po dun sa text, thy word is a lamp unto my feet. No? Ang salita mo'y ilawan sa aking pong mga paa. Noong una pong panahon, ang mga ilawan ay nagbibigay po lamang ng sapat na liwanag sa mga susunod na mga hakbang. No? Hindi po agad ipinapakita ng Diyos. Ito naman ay kung i-contrast po natin, hindi po naman pinapakita agad ng Diyos ang lahat ng buong paglalakbay. No? Kailangan ay nagtitiwala tayo sa Kanya. Yung Kanyang salita ang gumagabay sa pang-araw-araw po nating mga desisyon. Hindi po kasi maibibigay, very overwhelming po kasi yun, ano? Parang masyadong mabigat sa ating pong kalooban o sa ating pong dadalhin kapag ang salita ng ating Panginoon o yung papakita niya lahat ang mangyayari, no? Mula ngayon hanggang sa tayo malapit ng mamatay. Hindi po yun, no? Kailangan meron tayong pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 6:23, the commandment is a lamp, no? Yung utos ng ating Panginoon, yun ay liwanag, no? Yun ay ilaw sa atin. Kaya nga, kung sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoong Diyos, ay may iwas tayo sa anumang mga masasama. Katulad lang po ito. Bigyan po kayo ng isang example. No, bakit kaya sinabi ng ating Panginoon na bawal magnakaw? O, kasi hindi sa iyo yung pagnanakaw. At ito po, kung titingnan po natin ay ngayon, kailangan mo maglagay ng lock. Kailangan mo maglagay ng bakal sa iyong pintuan. Talagang kailangan mo isara yung mga bintana kasi may mga magnanakaw. Now, kung tingnan po kaya natin, lahat ng mga tao ay sumusunod sa salita ng ating Panginoong Diyos at walang magnanakaw. No? O kahit naiwan na yung cellphone mo, kahit nahulog yung pera mo, ilalagay lang yan dyan. Alam kong babalikan mo dahil sa tapat ang mga tao. Ganun din po yun. Yung salita ng ating Panginoong Diyos, siya ang ilaw. Now, sabi pa sa Psalm 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Yung mga hakbang daw ng mabuting tao, ito po ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, hindi po natin ginagawa ito para makita tayo ng mga tao, na magaling tayo, na tayo po ay mabait. Ginagawa po natin ito dahil sumusunod tayo sa ating Panginoong Diyos na siyang nagmahal sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Ministry of Healing, God leads His children step by step. No? Inaakay po tayo ng ating Panginoong Diyos, no? Sa ating pong mga hakbang, yung sunod-sunod na mga hakbang. Kaya naman, magtuon po tayo ng pagsunod natin sa ating Panginoon ngayon. No? Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos para makita po natin yung liwanag, no, sa kinabukasan. Maaaring hindi pa natin alam kung ano mangyayari, pero kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, ay may kapayapaan po tayo. Dahil sa ang ating Panginoong ang may hawak ng bukas natin. Okay? Ang pangalawa po, number 2, no? Letter I, illumination for a dark world. No? And a light. Thy word is a lamp and a light. Pinapaliwanag, no? May liwanag sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang mundo po ay puno po ng spiritual na kadilimang moral. No? Makikita natin dyan sa palipaligid. No? Inilalantad po ng salita ng ating Panginoong Diyos yung kamalian. At ipinapakita yung totoo, yung liwanag po. No? Ay hindi po yan nagpapatalo sa dilim. Itinataboy. No? Itinataboy ng liwanag ang dilim. Yan. Alam niyo po, yung mga taong gumagawa ng masama,
Anong ginagawa nila? Pumupunta sila sa dilim, no? Dahil hindi po nila makukuha yan o magagawa yan sa liwanag dahil makikita na hindi maganda, no? Kaya nga kapag maliwanag, hindi masyadong may nagnanakaw ba, meron namang nagnanakaw siguro yung mga snatcher, pero itinatago nila yon, no? Ayaw nilang maipakita kung sila ay nag-snatch, no? Kaya sa kadiliman, yung mga magnanakaw, mga akyat ng bahay, sila ay nagnanakaw pag madaling araw, pag lahat tulog at madilim, no? Ganyan po ang nangyayari. Pero kapag may liwanag, hindi nila magawa yan. Okay? Now, sabi po sa John 1:5, the light shineth in darkness. No? Lumiliwanag po yung liwanag. No? Yung ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Kaya nga, kung tayo man ay nasa kadiliman, umasa po tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos dahil ito po ang magbibigay liwanag sa bawat isa. Okay? Ang sabi pa sa 2 Timothy 3:16, Scripture, no? Ang banal na kasulatan po ay ito yung nagtuturo sa atin. No? Kung babasahin po natin yan, ay maaaring gamitin sa pagsansala, no? Sa correction. Yan, yung sa 2 Timothy 3:16. At sabi po sa Steps to Christ, page 90, the Bible is a guide in the perplexities of life. No? Ang banal na kasulatan po daw, ang gabay kapag ang buhay natin ay may kalituhan na. No? Nalilito tayo, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero kapag tayo nagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon at nananalangin tayo, nakikinig tayo sa ating Panginoon, nagagabayan po tayo. Kaya naman, subukan po natin sa bawat pasya po natin. No? Ito manawa ay ibase natin sa kasulatan. Hayaan po natin na yung salita ng ating Panginoon ay hubugin tayo, no? Na ating sundin ang mga nais ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon hindi po siya magsasabi ng isang bagay na makakasama sa atin. Lahat ng binibigay sa ating katotohanan ng ating Panginoon, lahat ng bilin sa ating Panginoon ay para sa ikabubuti po natin. Huwag po nating isipin na nais ang ating Panginoon na maging malungkot tayo. Ang nais ng ating Panginoon, maging maligaya tayo sa piling niya at maging masaya, maging mapayapa ang ating pong buhay. Okay? Ang point 3, letter G, no? Guidance for the long path. No? Light unto my path. Yan po yung sabi dun sa text. No? Thy word is a light unto my path. Liwanag sa aking landas. Kaya nga, yung ilawan po ay para sa mga sumusunod doon sa hakbang na ninanais ng ating Panginoon, yung landas na ninanais. Yung liwanag po ay doon inilalagay, no? At doon tayo dapat hahakbang. Naalala ko tuloy yung isang kabataan, no? Siya po ay nawalan, no? Nawala yung susi, nahulog. At nung nahulog yung susi, ay hinahanap niya yung susi, no? Tapos nakita siya ng kaibigan, anong ginagawa mo dyan? Bakit dyan ka ano yung hinahanap mo dyan? Hinahanap ko yung susi ko, no? So, tinulungan maghanap ng kanyang kaibigan. Saan ba banda? Saan ba nahulog banda? No? Doon sa may bandang gitna. Bakit dito ka naghahanap? No? Kasi nandito yung ilaw. Nagtawanan sila, natawarin yung kaibigan niya. Doon siya naghahanap sa may ilaw, pero hindi naman doon nahulog, no? Yung kanyang susi. Alam niyo po, kapag tayo po ay nasa buhay, no? At tayo po ay nandun sa liwanag, makikita po natin yung kinahanap po natin. Pero kung yung ginagawa po natin ay sa kadiliman, hindi maliwanag yan. At ang mangyayari, tayo po ay malilito, no? At tayo po ay mapapariwara. At hindi po natin makikita yung hinahanap po natin. Kaya ano dapat natin gawin? Kung saan nandun yung hinahanap po natin, ibaling po natin doon yung salita ng ating Panginoon. No?
At kapag ibinaling natin yung ilaw ng ating Panginoon doon sa mga kadiliman kung saan nando nangyari yung mga mali nating mga ginawa, ay mabubunyag, mga kaibigan. Mabubunyag yung mali nating ginawa. At tayo po ay mababago. At yan ang nais ng ating Panginoon, mabago ang ating pong mga isipan. Alam niyo po yung salita ng ating Panginoong Diyos, nagbibigay po ito ng mga matatatag na direksyon. No? Hindi lamang po ito pansamantalang tulong, kundi ito po ay pang-araw-araw at panghabang buhay na tulong ng ating Panginoon. Pinipigilan ng salita ng ating Panginoon na tayo po ay maligaw at mapariwara. Sabi po sa Proverbs 3, 5 and 6, no? In all thy ways acknowledge Him. Sa lahat daw po ng ating pong gagawin, no? Sa mga lakad po natin, kilalanin po natin ating Panginoon. Dahil sa magitan po nito, no? Yung ating pong gagawin, mga landas po nating tatahakin, ay magiging kaayon at magiging maayos. Ang sabi pa sa Isaiah 30:21, this is the way, walk ye in it. Bakit po sinabi na dito ang landas? Ang ating Panginoon ang siyang nagpakita ng tamang landas. Nagpakita ng tamang gagawin. Iniutos sa atin kung paano tayo mabuhay ng mga Kristiyano. Sundin po natin. Lumakad po tayo doon. At sa magitan po ng paglakad po natin, ating tatanggapin ang kapayapaan na galing lamang sa ating Panginoon. Kaya naman sumunod po tayo, no? Sa gawain ng ating Panginoon. Iayon po natin yung ating pong buhay sa prinsipyo ng banal na kasulatan. At hayaan po natin na gabayan po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. No? At tayo po ay gumawa na nananalig sa ating Panginoon. Okay? So yan po, yung pangatlong puntos. Ngayon ay punta tayo sa pang-apat, letter H. Okay? Hope through God's promises. No? Meron daw pong pag-asa. Sabi po kasi doon na yung ilaw ay sumisimbolo, no? Sumasagisag po ito sa pag-asa. Alam nyo, kapag ang isang tao ay wala ng pag-asa, wala na po yan. Tapos na yung buhay. Ang nangyayari, baka kapag walang pag-asa, nadidepress ang mga tao, ay talagang tumitigil na sila. No? Na wala nang silbi ang buhay. Yan po ang sinasabi. Pero kapag tayo po ay nanalig sa ating Panginoong Diyos, kapag tayo ay nagtatalaga ng sarili natin sa ating Panginoong Diyos, sa salita ng ating Panginoong Diyos, binibigyan po tayo ng katiyakan ng pag-asa. Pinapaalalahanan po tayo ng kasulatan na ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang lahat na sinabi. No? Ito po ay ginawa niya mula noon, unang panahon sa panahon ni Adan at ni Eva, hanggang sa kay Moises, hanggang sa mga judges, mga prophets, at mga kings. No? At dumating ang ating Panginoon, doon pinakita ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa magitan ng pagkamatay ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Alam niyo po yung liwanag, nagbibigay po ito ng lakas ng loob. Yung salita ng ating Panginoon, nagbibigay ito ng kalakasan, no? Na magdesisyon upang magpatuloy sa ating pong buhay kahit na minsan ay mahirap. Pero dahil sa salita ng ating Panginoon, napapanagumpayan po natin ang mga hirap at pagsubok at mga challenges sa buhay. Now, sabi po sa Romans 15:4, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. No? So, magitan po ng salita ng ating Panginoon, magkakaroon tayo ng pag-asa. No? Ang salita ng ating Panginoon, merong pag-asa. Kaya, kung makikinig lang po tayo, ay makinig na tayo sa salita ng ating Panginoon. Maaring may mga tao na nagsasalita sa atin na maganda naman yung sinasabi nila. Pero kapag ito ay hindi galing sa banal na kasulatan, wala pong katotohanan dyan. Kailangan ay pagbulay-bulayan po natin ang salita galing sa banal na kasulatan. Ang sabi po sa Steps to Christ, page 100, hope springs from the promises of God. Ang pag-asa daw po
ay nagmumula sa pangako ng Diyos. Yan. So kung wala na kayong pag-asa, siyasatin po muli natin, basahin po muli natin, pag-aralan po muli natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? So uluhin po natin ang mga pangako. Kaya nga po tayo mayroong programa na mga pangakong hindi nabibigo. Alam niyo po, kung tayo lang ay magme-memorize, no, ng salita ng ating Panginoon once a day, sa isang taon, magkakaroon na tayo ng more than 300 Bible text na memorize po natin. Napakaganda po na ito'y makakatulong sa atin sa problemang ating kakaharapin. No? Kung tayo man ay mawawala ng pag-asa, i-memorize po natin ang salita ng ating Panginoon. At ito po ay magbibigay ng katatagan sa ating pong mga pananampalataya. Okay? At ang pinakahuli, letter T, trust required to walk in the light. Alam niyo po, kapag tayo po ay maglakad sa liwanag, ito po ay nagiging pakinabang sa bawat isa. Hindi lang po ito ay magbibigay future natin, kundi ito pa ay magbibigay ng kapayapaan sa ating pong landas. Hindi po sapat lamang yung kasulatan. Kailangan po ito ay isakabuhayan natin. Sabi, mapalad daw ang nakakakinig ng salita ng ating Panginoon, pero mas mapalad yung nakarinig at sumunod. So ano ang gagawin po natin? Ano ang magiging desisyon natin? Makikinig lang po ba tayo o ating pong susundin? Alam niyo po yung mga tagasunod, nananatili po sila sa loob ng liwanag ng ating Panginoong Diyos. Ang liwanag po, no, ang siyang nagiging kalakasang spiritual natin kapag tayo po ay nakakaharap o humaharap sa mga kadiliman. Sabi po sa James 1:22, be ye doers of the word. No? Maging taga-tupad daw po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Now, meron tuloy, naalala ko yung sinabi nung tatay. Sabi nung, sino ba ang pwedeng pumunta para magsaka? Sabi nung panganay, sige po, ako po. Pero hindi siya nagpunta. Sabi nung pangalawa, ayoko po. Pero siya yung nagpunta. No? Maaring sinabi niyang ayaw, pero siya po yung sumunod. Bakit? Siya yung gumawa. Ganon din po tayo. Hindi lang po tayo makinig ng salita ng ating Panginoon. Gawin rin po natin. Okay? Lumakad po tayo doon sa liwanag na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa magitan po ng paglakad doon sa liwanag, no, nagiging maayos ang ating pong buhay. Sabi po sa Christ Object Lesson, page 283, obedience is the test of true discipleship. No? Ang pagsunod daw po, ito po ay ang sukatan ng tunay na mga magiging alagad. No? Sa ating pong mga iglesia, no? Sa church po, dumadalo tayo at maaaring maaga tayo dumalo. Pero kung hindi naman natin sinusunod ang salita ng ating Panginoong Diyos, ay wala rin po. No? Kailangan ang relationship. Ang pagsunod ang kailangan upang tayo ay lubos na manatili doon sa landas na ninanais ng ating Panginoon. Isa kabuhayan po natin, yung binabasa po natin. Yung liwanag ay lumalago sa ating pong puso kapag lagi po natin itong iniisip at lalong-lalo na ginagawa. Okay? So, paano ba tayo lalakad sa liwanag? Basahin po natin araw-araw ang salita ng ating Panginoong Diyos, na manalangin po tayo at sundin po nating tuloy-tuloy, no, ang binabanggit at sinasabi sa banal na kasulatan. So ulitin po natin yung ating pong acronym. Na yung salita ng ating Panginoon, ito po yung ilaw. No? Letter L, lamp for immediate step. No? Yung salita ng ating Panginoong Diyos ay liwanag, no, sa bawat hakbang. Okay? Letter I, illumination in darkness. Liwanag po
Ang salita ng ating Panginoon, liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Okay? Letter G, guidance for the path. Ang salita ng ating Panginoon, ito po yung gabay sa buo nating landas. Okay? Letter H, ang salita ng ating Panginoon, hope through God's promises, na may pag-asa sa salita ng ating Panginoon. At panghuli, trust and obedience required. Sa salita ng ating Panginoon, kailangan na tayo po ay may tiwala at sumusunod sa kanyang banal na salita. Alam niyo po, kapag tayo ay nasa ating Panginoon, anuman ang tahakin po natin at ang ating isipan ay nakatuon sa ating Panginoon, hindi po tayo maliligaw. Tayo po ay patuloy sa ating pong mga hakbang. Makakarating po tayo sa ating pong patutunguhan. Dahil ang ating Panginoon, kapag tayo ay lumakad sa kanyang banal na salita, tayo ay magtiwala sa kanyang gabay at sumunod sa kanya sa pamamagitan ng liwanag, ang buhay po natin ay lalo pang magiging maayos at tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan dahil ang landas ay maliwanag sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay pinaalalahanan. Nais po namin, Panginoon, na mangako ngayon na babasahin po namin ang inyong banal na salita. Na amin pong nanamnamin ang mga sinasabi sa inyong banal na kasulatan at nangangako na susundin po namin upang kami ay lumakad na may kaliwanagan sapagkat kayo ang aming pong liwanag. Pagpalain nawa po ang bawat isa sa umaga po ito. Samahan sa aming pong pamumuhay Kristiyano at maging matatag sa pagsunod sa inyo. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.